Marami na po siyang silay o sundot. Ay, nasa inyo na pong desisyon yon. Kung ang kalamansi ay 300 na kung mayroong kumukuha, kung ako naman sa inyo, ibigay nyo na. Kesa naman doon sa, sabi nga nung isa nating nakausap, sayang naman daw ang kalamansi dahil sobra doon ang baba. Lalo po masasayang yan mga katribya pagka hindi po natin mapipitas ang inyo pong kalamansi dahil masasakripisyo po ang inyo pong bunga, ang puno. Hindi po siya mamumulaklak po ng marami. Tayo dapat alam din natin po yung kung paano yung pag-aalaga nito. Ayaw ng kalamansi na nanatili sa kanya yung maraming bunga. Nahihirapan po ang puno niyan. Kumusta na po kayo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel, magiman po sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga sumusubaybay nito pong ating vlog. Ngayon ay dito tayo sa ating farm sa tabing ilog. Tatanggal po tayo ng ating baging. Ngayon na rin ay nakalusong tayo, tayo po ay nakapagtrabaho. Ayan, dami na po yung ating natanggal. Ito yung isa rin po yung ating inaalis. Yan, yung sitaw-sitawan na yan. Okay, malalanta na siya basta po naputol na po natin yung ilalim. Pati rin yung ating bayabas sa gilid. Yan. Itong kapitbahay natin, napakasipag po nitong mamitas. Agad na agad ang bunga. Samantalang tayo hindi pa po tayo nakakapagpapitas ng ating kalamansi. Kaya naman pero dito sa lugar na ito madalang na. Sana po kayong lahat, sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon po mga katribya, itong September ay talagang hindi po natin na-expect po na tataas po ang presyo ng kalamansi dahil yan po ang panahon po nila. Panahon ng mga bunga, merong nag-alaga o hindi po nag-alaga, automatic, basta pagka po September, alam natin yan na expected na babagsak po ang presyo. Kaya doon po sa ating mga katribya, maasa pa na aangat. Abangan po natin pagka po nagkaroon ulit po ng tagbagyuhan at marami po ang hindi po makakapitas ng kalamansi. Doon po medyo aangat ang presyo niya. Pero pagka ganyang gumanda po ang panahon mga katribya, sahanap po natin dyan na mababa po talaga ang presyo ng kalamansi. Tayo naman po mga katribya, hindi naman po natin pinoproblema po yun. Kung bumaba ang presyo ng kalamansi, isa lang naman po ang solusyon doon, huwag mong pitasin. Lalo na kung halimbawa kalamansi mo naman medyo mura pa, maliliit po ang dahon, ang bunga, di pa talaga pitasin, huwag mong puwersahin. Paano katribya kung halimbawa ang kalamansi ay pitasin na talaga, marami na po siyang silay o sundot, ay nasa inyo na pong desisyon yon. Kung ang kalamansi ay 300 na kung mayroong kumukuha, kung ako naman sa inyo, ibigay nyo na. Kesa naman doon sa, sabi nga nung isa nating nakausap, sayang naman daw ang kalamansi dahil sobra doon ang baba. Lalo po masasayang yan mga katribya pagka hindi po natin mapipitas ang inyo pong kalamansi dahil masasakripisyo po ang
inyo pong bunga ang puno. Hindi po siya mamumulaklak po ng marami. Tayo dapat alam din natin po yung kung paano yung pag-aalaga nito. Ayaw ng kalamansi na nanatili sa kanya yung maraming bunga. Nahihirapan po ang puno niyan. Dapat pinipitas na natin yan. Ayan, hindi po ng baging na yan. Dami pong ugat. Pag nasawsaw po ito sa lupa, tutubo na naman. Kaya hinahang po natin para hindi po masyado matrabaho. Ayan. Mahirap po naman yan na alisin. Ayan yung mga ilalim. Meron tayong katribya na nagtatanong, paano ba kayo? Masasayang daw yung kalamansi niya pagka pinitas po doon sa mababa. Sayang naman daw. Sabi ko naman na sa kanya, kung kayo po ay nanghihinayang doon sa kalamansi at hindi nyo po siya mapipitas, mga katribya, lalo po magsasaper po ang inyong puno. Kung wala pong buyer, sabi ko naman sa kanya, pitasin nyo, pamahagi ninyo, makagawa kayo na mabuti sa inyo pong kapitbahay. Hindi na sa kapitbahay, sa isang lugar. Yan naman pagka pupitas na ang kalamansi ninyo at kumbaga pagka nabigay mo sa tao yan, matatandaan na kayo niyan. Makagawa pa kayo ng mabuti. Kung ayaw naman ninyong ilaglag sa puno, kasi kami pagka pumura po ang kalamansi, ang ginagawa talaga po natin, inilalaglag po natin sa puno. Di na kayo magpapataba ng inyong kalamansi. Meron na siyang organic fertilizer yung bunga niya. Talagang ganon. Para sa kanya rin naman po yung bunga na yan, ibigay mo para sa kanya. Wala mo pong buyer na kumukuha. Lalo na po, sabi nga ng ating subscriber dyan po sa parte ng Mindanao, wala raw silang buyer. Pag dinalam mo sa Luzon yan, lalo pong mawawalan po ng presyo po ang inyong kalamansi. Kaya diyan dapat magawa ninyo ng paraan na makuha po siya para palitan po ng mga bunga uli ng panibago. Kasi habang ang kalamansi po ninyo ay marami pong bunga, mga katribya, hindi po mamumulaklak yan. Hindi po magbubungaw ng marami. Kailangan maalis yung mga bunga na yan. Paano maaalis? Kailangan pitasin. Pagka inantala ninyo ng husto, matulad kayo mga katribya doon sa aming mga kapitbahay na nagpatukol ng kanilang kalamansi, hanggang ngayon hindi po sila nakakapitas ng kalamansi nila dahil nasaktan. Mga rito, hindi tayo nagpapapitas pero madalang ang pitasin. Marami kasi ako rito mga kaibigan. Simot na simot ang bunga dito. Madalas na madalas. Mahuhuli din yan. Di man po natin mahuli po yung kawatan. Yan naman pong nasa taas. Doon na lang sa bahala siyang managot. Lagi namang wala. Ayan. Wala akong pitasin dito. Tagal tayong dito pumipitas dito pero wala akong makitang malalaki. Ayan. Wala pong mga malalaki. Dapat meron itong malalaki. Yan kasi ang kalamansi. Pag basal kang hindi pumitas, automatic maraming malalaki. Pero nakakapagtaka rito, basal ito, wala akong makitang malalaki. Sabihin, mayroong lupin, may masipag na manduwit. Yan.
malakas ang audio ng kapitbahay, bibidyoke, baka ma-copyright tayo. Bakit pa naman ng YouTube ay napakaselan, basta't makarinig siya ng kumakanta. Ito mga katribya pong mga maliliit na ito excuse me, diyan po tayo babawi. Yan yung mga maliliit. Yung pong mga malalaki, sacrifice na po yan na mababa ang presyo. Hanggang ganon, may sacrifice, may pansingit naman. Tingnan nyo ngayon, dati ang talong 80 ay 8 piso, 10 piso. Ngayon umangat na po ang presyo ng talong tsaka ng ampalaya, 65 na ngayon, diba? 60, 50 ang presyo ng talong. Pero kung yung mula do sa mababa ay nangyari, pinatay mo ang talong mo at hindi ka nagtiyagado sa mababa, hindi ka makakatsyempo ng mahal. Kaya yun po ang technique. Kung matuwa kayo kung ang gulay ay sumagad na sa baba, automatic yun, kasunod no, tataas. Ganun ang isang kodya. Tayo ganun po ang aming ginagawa. Pag sumagad na sa baba ang kalamansi, hindi po natin pipitasin, hayaan muna natin tuminag-tinag. Kasi sasabi mo doon sa mababa, lalong babaratin ng buyer o ng ahente. Ditiisin mo lang. Kaya lang iba, pagka hindi matiis, wala siyang magiging panggastos, napipilitan talagang ibigay sa mababa ang kanyang kalamansi kaysa naman sa mangutang. Maganda naman yung kanyang kapira, ayos naman yun. Kaya lang talagang hindi nga lang siya makakatsyempo ng taas ng presyo, hindi siya makakatama. Kasi natin tong bayabas. Nasagad natin to, makakasuyak to, delikado sa mamimitas. Ito ating aso, si Charlie. Ito ang ating ulam. Naalala ko po tuloy yung ating subscriber sa General Trias. Ito, nakikita niya po yung talbos ng ampalayang ligaw ulam nga naman. Ayan, laki ng baging. May extra ulam. Kaya yung kumukuha ng baging ng ampalayan ligaw nagsawa na, kasi pinagkakakitaan din ito, baging ng kalaman itong ampalayan ligaw. Naman kaya may pambawi tayo mga katribi pag malinis natanggal po yung ating baging, lumilitaw na ang bunga. Hinihintay lang po natin na lumitog-lintog. Kaya pwede natin itong papitas ng katapusan. Pwede rin natin papitas ng 20. Basta't kursunada nyo na po ang presyo. Wala pa naman po yung ating marami pong hinog.
Ayan, ang dami pa mga maliliit, oh. Ano tayo mga pang November. Ito, bulaklak. Pang ating pang December yan. Yan, yung mga bukong maliliit na ito, November. Mapapansin ninyo, mga buo ang mga buko. Libre po tayo sa ating po pag-spray. Bakit hindi po bababa ang kalamansi? Kung lahat ng kalamansi ay ganyan, nabuo ang mga bunga, hindi nag-spray, hindi nag-alaga, talagang bababa ang presyo dahil marami pong napipitas. Kaya ang labanan po ngayon yan, mga katribya, hintayin po natin na umangat ang presyo ng kalamansi. Kung totoosin, ngayon lang din po bumabawi ang mga mamimili. Bakit ngayon lang mga katribo bumabawi ang mga mamimili? Kasi matagal din naman po silang nagtiis na mataas ang presyo. Bumaba ang kalamansi noong April nung nakaraan. Tapos umangat siya buwan ng Mayo, May, June, July. Tapos kalahati pa ng Agosto ay libo ang presyo ng kalamansi. Di napakataag. Matagal ang taas ng kalamansi. Pagkatapos ngayon uli bumaba ng September. Ikaw na may-ari, magrereklamo ka ba kung halimbawa bumagsak ang presyo ng kalamansi? Dapat hindi tayo magreklamo doon. Kasi para naman po yun sa ating mga kababayan na mga mahihirap na walang gaanong malaking pera, makatikim naman sila ng kalamansi. Mapakinabangan naman po nila. Ganun lang yun. Hindi lahat po sa pagkakataon ang kalamansi hindi bumababa ang presyo. Bumababa yan. Actually nga nakaraan lahat ng halos ng gulay bumaba ang presyo, gaya po ng sili. Yung siling labuyo, ngayon lang ulit tuminag po ang sili, pero mga nakakaraan magbagsak din ang presyo ng siling labuyo. Pagbagsak po kasi ang presyo, ang ginagawa ng iba, marami na pong mga nagpapatay na. Gaya halimbawa ng talong, bagsak ang talong matagal na panahon, kung ilang buwan yan, iba na pinatay na yung talong nila, umangat na ang presyo, wala na silang pampitasin, wala na silang makuha. Ganon din ang ampalaya. Kung ang kalamansi kasi natin mga katribya, ganon din, matagal din po siya natin pakikinabangan. Pagka nainip ka dyan, talo inip ang ating kalamansi. Pag nainip ka, talo ka. Pag isinabi mo doon sa kabagsakan, lalo kang talo. Dahil sa upang pitas pa lang, lulugi ka na kung minsan. Dahil pagka nagpaupa ka, halos walang matitira. Para hindi ka matalo, hintay mo tuminag. Total naman ng mga reject, yung dilaw ng kalamansi, nalalaglag na rin na kusa. Hindi kagaya dati na matagal bago malaglag ang kalamansi. Ganun lang po ang ating ginagawa. Makakatsempo ka ng mataas pagka medyo may panggastos ka. Ngayon pag wala ka pang gastos, susunod ka talaga doon sa bagsak ng presyo. Saka yung nag-aalaga, yun po kasing nagpapabunga uli ng panibago. Para alam nyo rin, trabaho nyan pagka September, pipitasin na lahat ng bunga, lilinisin lahat po yun hanggang kalit-liitan niya. Kahit kaholin, kanyang pipitasin kasi pamumulaklakin niya. Kaya babagsak talaga ang kalamansi sa palengke dahil panahon ng paglilinis ng kalamansi. Pero yung ibubunga at ibubulaklak niya, doon naman po sila ngayon tsutsempo. Dahil yun naman po ang magiging mahal, ang December and January. Depende pa rin sa dating ng kalamansi. Pagka
walang maraming kalamansi na dumating sa palengke, automatic na yon, mataas ang presyo. Dahil wala siyang kasabay. Yun ang pagsingit. Ganun po ang ating ginagawa. Pwede mo siyang ilihis. Ang kalamansi natin bawa ganyan, mura. Yan yung time na maganda mag-alaga. Ganyang magpabulaklak. Kasi yung walang ganong makakapag-alaga sa mura ng kalamansi, makakasingit naman dyan yung merong pampuhunan. Ngayon kasi mahirap mag-alaga ng kalamansi, magpabunga, lalo na magpapataba ka, pamahal ng abono. Ang presyo ng kalamansi ay 400, 500. Wala ka nang pambili ng abono. Pagkatapos mapipitik pa ng inyong kawatan. Ayan, kasama lalo na yun. Yun ang mas matindi, yung manunundot na maitim ang ulo. Huwag kayong mainip. Doon po sa mga nagchat-chat na tataas pa ba ang kalamansi, abangan po ninyo pagka po mayroong nag-ulanan uli at nag-siyam-siyam, tataas po uli ang kalamansi. Kaya lang singitan lang yan, mabilisan lang, dahil pag umaraw uli ng panibago, bababa uli ang kalamansi. Yun po ang isa nating tinuturo sa ating mga kababayan. Huwag kayong magmadali. Kung mababa, hayaan lang ninyo. At sacrifice nila lang po ninyo ang inyong pong bunga. Kung sobrang yaan ay talagang pitasin na at mayroong kumuha, bigay po natin doon sa buyer. Di bali pong mag-quits ka na lang doon sa mamimitas mo. Para nun, hindi ka na magbayad ng upa. Kumbaga parang pinamigay mo na yung kalamansi po natin. Okay lang po talagang ganon. Dahil yan naman po wala naman tayo marami pong ginastos dyan doon sa bunga po ng tagulan. Dahil ang susunod naman nun, doon ka naman po babawi. Para nun, mga katribya, hindi po mahirapan ang inyong kalamansi. Ganun ang ating ginagawa. Kung walang buyer, ginagawa natin, pamahagi mo doon sa mga walang kalamansi. Kung manghinayang, nakagawa ka pa ng mabuti sa iyong kapwa. Tayo po mga katribya, ganun ang ginagawa po natin pagka yung time na dati hindi mabili ang reject o yung hinog. Pinamamahagi po namin yun. Pati rin sila tatay, pinamamahagi kung saan mayroong mga tao. Pinamumudmud namin yun, bahala na sila magparte-parte. Kaysa itapon mo, masayang, pakinabangan ng iba, bigay mo. Yun ang isang maganda ron. Pag parang panghihinayang doon sa ibinigay ng Diyos na biyaya, pagka naman po nagmahal ang kalamansi, sa iyo naman po ang balik nun dahil ikaw naman po ang makikinabang. Tapos ngayon, magbaba ang kalamansi, kapwa mo naman ang makikinabang. Opo, talagang ganon. Talagang give and take nga. Hindi puro mahal. Kaya kala pong sisipagin sa kalamansi na mag-alaga. Kaya tinan nyo, marami pong mga kalamansi nagugubat dahil bagsak ang presyo. Pero pagkayaan, mataas ang presyo nung kalamansi, sisipagin na naman uli yung ating mga ka-farmers na buhayin uli ang kanilang loob. Tsaka na sila mag-aalaga. Kaya lang ay baliktad. Dapat yung time na mababa ang kalamansi, na halos hindi mabili, doon ka maganda mag-alaga, doon ka maganda magpabunga. Dahil yun ang time na ibubunga nun, mahal na. Kasi wala nang pag-alaga ang iba. Kaya ibuburot natin ilalim para malanta. Hindi natin nabunot yung ilalim tutubo na uli na panibago yan. Tayo hindi tayo nawawalan mga katribya po ng trabaho sa kalamansi. After natin makapag herbicide,
tanggal naman tayo ng baging. Yan ang ating kalaban para hindi po tumanda. Ganda naman po siya pag natanggalan. Mamumulaklak ulit siya ng panibago. Ayan, yung mga bulaklak na yan, menos na tayo dyan, di na natin siya ni-spray, matipid na tayo. Tatanggalan na lang natin. Ayan. Kapag ang kalamansi mga katribya, wala pong baging sa panahon po ng mura, bilib na ako sa may-ari. Talagang wala siyang pinapatawad. Naaasikaso niyang mabuti, naalagaan. Kaya lang sa dami rin po ng ating obligasyon mga katripya, talagang minsan di na rin natin maharap po na mag-alis po ng baging. Minsan pagka tayo ay kung saan saan po nakakarating, iniuutos na lang natin at iniuupa kay Bernabe. Pero ngayon nakatutok po sila ngayon sa sili. Nakakatuwa naman dahil lang sili po naman natin ay nanatili po doon sa mahal, 200 pag maganda, 2,500 ang isang bundle, 200 ang kilo, 250. Maabot lang natin po doon mga katribya po yung 100. Okay, masaya na po kami. Importante po doon ay meron kaming mapipitas na kalamansi ay sili. Marami rin po yun yung ating pong tanim. Ang tanim po natin 50 tray na siling Taiwan o labuyo. Panigang naman natin 20. Kaya lang, siyempre nagpadagdag pa po tayo. Ayan, putol para matanggal lang, madali matanggal ang baging. Yung ilalim, ayan, hawan-hawan. Na herbicide na natin ito kaya lang yung baging na yan ng kabagsik, natanggal rin natin ng sangang tuyo yung ilalim ng ating kalamansi. Pagka naputol na sa ilalim, dali nang kunin. Yan, sardinas lang ang katapat nito, o kaya yung mais. Sarap niya mga katribya, ginulay na mais. Saka itong ampalaya, palayang ligaw, solve na. Lalo na kung ang mais natin kapipitas lang, wow, tamis yun. Yan, nakakamis yan mga katribya. Yan yung mga pagkain sa probinsya, hindi po yung laging pinrito. Delikado pa sa kalusugan po yung pinrito. Dahil pong bulaklak. Minsan yan namumugad pa yung ibon dyan pagka malabong po yung kanyang baging. Dami naman po mga maliliit na buko. Tanggal tayo gamit time. Tumaas ang kalamansi, another po siya na swerte. Pag hindi po siya tumaas, pigaan ang kukuha. Ngayon ang pigaan, hindi sila makakuha ng sa sangitan.
Kasi ang kalamansi sangita maliliit. Pero meron naman po mga malalaki, hindi naman po lahat. Kaya lang ay pagkapigaan po ang inyong talagang habol, yung makakatas, halos ganito ang meron sa palengke. Dahil naaagad ang kalamansi, kahit na mura, dahil nga naglilinis, marami may pitas, lalo na pagka yung mamimitas pitas halimaw, ako, sahan nyo na yon. Hanggang sakali liitan ay kuha. Kung yun po ay pipigain, yung matitigas ay papait naman po mga katribya yung inyong calamansi juice. Kaya hindi rin sila kumukuha pagka po ganun ang klase. Kaya tinitingnan din nila yung makatas para at least masulit po yung kanyang pigaan. Kaya lang siyempre talaga sa pigaan hindi talaga mataas ang kuha niya. Sa September lumalabas yan. Kung saan mura kalamansi, sila naman po ang namamayagpag. Tapos ang palengke ngayon, pag mababa palengke, hindi maagad ang palengke, pigaan po ngayon ng umaariba. Ayan. Ay, wag po tayo mga ka-TV malulungkot pagka pumababa ang presyo. Talagang ganon. Ang bawat gulay, merong baba, merong taas. Importante po dyan, merong kang pitasin, merong kang makukuha na bunga panggastos. Hindi man ka makahawak ngayon ng malaki dahil maliit ang presyo. Yun naman pong pansunod naman po, ayun naman na magiging malaki ang presyo. Ganon din, babawi ka naman sa susunod. Kaya ganon talaga, para magkatulong-tulong at lalo tayo magsipag sa ating pong kalamansi. Hindi pagmahal lang, tsaka lang natin siya aalagaan. Doon lang tayo magkakaroon ng, kumbaga lilingapin siya, dadamuhan. Pagka tumaas, tsaka mo lang siya magsisipag. Hindi ganoon ang pagkakalamansi. Matatalo ka, malulugi ka pagka po pababaya mo ang kalamansi po natin ay hindi mapitas ang mga bunga. Paano mga katribi, hanggang doon na lang po ang ating pong vlog. Gaya po ng dati. God bless po sa inyo lahat. Kita-kita lang po tayo po sa susunod na ating pong episode. God bless po.